Okay guys, so this is my DJI drone na Mini 2. So ang sira niya ay gimbal malfunction, uncompatible yung gimbal niya. Kahit hindi pa natin siya pinapalitan. So binaklas natin. Ano ba yung mga gagawin ninyo guys? Tuturo ko na sa inyo diretso ha. So baklasin niyo yung buong unit. Baklasin niyo. Ayan yung makita nyo, harap at saka yung likod. Ito guys, ito, yan. Itong flex cable, itong flex cable dalawa na to, tanggalin nyo, assemble, disassemble nyo, tanggalin nyo siya. Para minsan kasi lumuluwag, no? Lalo na kapag wala na talaga siyang cover. Ayan, then ito, yung para doon sa kanyang battery controller, o battery board, ito kasi yung pinaka motherboard ng battery guys. Ayan. So itong mga connection na ito ay para dito sa kanyang propeller. Then baklasin din itong sa gimbal. Meron siyang flex dito. Yung flex na yan tanggalin din. Tapos balik lang, iipit na mas maganda. Then ibalik siya. Natatanggal lang ito guys. Yan, goma lang yan. Madali lang siyang tanggalin. Then, ang mangyayari sa kanya guys, kung mapapansin ninyo, tingnan nyo sumusunod yung camera. Kapag sira siya, unstable yung gimbal niya o sira yan, hindi yan susunod kahit anong galaw mo. Pero kapag okay yan, kahit anong galaw mo, tigas niya ayan bumabalik siya. Ibig sabihin, normal yung gimbal niya. Ayun. So, trinay natin paliparin kanina, nakita nyo naman, okay na siya. So, bukas, abangan ninyo dahil meron tayong video i-upload at paliliparin natin sa bundok. Tapos hayaan na natin siya doon para yun na. Joke lang. Alright, so yun lang. Share ko lang yung ginawa natin dito sa ating DJI Mini 2. Okay guys, so pagkatapos nga nating ma-assemble at disassemble o ma-disassemble itong ating mga flex cable dito sa ating drone na Mini 2. Assembly naman natin, pero make sure ninyo na lahat ng mga tinanggal ninyo ay tama rin yung pagkakabalik dahil mag-i-error yun siya kapag pinaandar ninyo ulit at hindi nyo rin naman talaga mapapalipad yan once na meron kang isang error na makikita sa pinaka dashboard ng iyong controller. Ayun, so isa-isahin ninyo na ibalik yung mga bolt dito sa itim niyan sa pinaka takip ng heatsink ng battery cable o itong motherboard nito. Meron siyang dalawang bolt. Ayan. So alam nyo, kwento ko lang, itong drone na to, marami na tong karanasan guys. So that time, beginner pa lang ako, first time ko magkaroon ng drone. So ito yan, yung DJI Mini 2. At dinala ko siya dito sa El Nido, pinalipad ko siya. Sa pangatlong lipad ko, sa di inaasahan na sitwasyon, sumabit ito sa pinakaatip ng bangka ng sinasakyan ko habang nagpapalipad ako doon sa tabing dagat. So, sa madaling salita din, nalaglag yung drone, nalaglag siya sa tubig. Mabuti na lang yung kinalaglagan niya hanggang tuhod lang yung lalim. Kaya nadampot namin kaagad. Pero syempre, nabasa pa rin siya ng dagat. Sa mga ganong sitwasyon naman guys, kapag na-experience nyo yun, madalas kasi may mga guests kami na ganon din ang nangyayari. Ang ma-advise ko sa inyo, tanggalin nyo kaagad yung battery kapag na-retrieve niyo yung unit. Tanggalin nyo yung battery, hugasan nyo ng fresh water na dala ninyo. Hugasan nyo talaga siya. Then, ipagpag nyo lang, hayaan yung basa yun siya, basta't fresh water. Tanggalin nyo lang battery, huwag nyo paandarin. Then, pagdating ninyo sa mainland o pagdating nyo sa isang shop, pa-blower ninyo o meron tayong tinatawag na mga heat gun o yung mga ginagamit nating pangpainit. Pwede rin yung mga hair dryer, yan po pwede yan siya. Pero mas maigi na baklasin talaga yung unit. Tanggalin yung pinaka-cover niya, lahat. So kung hindi nyo kayang tanggalin guys, dalhin nyo na lang sa shop, doon yung patanggal, i-blower nila yan. Meron tayong mga ginagamit doon na mga pang-blower, yung mga pinang-repair natin ng cellphone. Kaya ako nasasabihan kasi dati rin naman akong technician dito sa Palawan. Dati ang cellphone technician kaya medyo kabisado ko yung mga ganong mga pagre-repair. Kaya itong drone na to, hindi naman ako nahirapan repairin. Pero siyempre, nung nabasa ito, nagamit ko siya ng almost 2 months. Bumigay din talaga yung mga piyesa niya katulad ng propeller niya. Yan, dahil sa nabasa siya, nasira talaga yung 4 na motor
So, ang ginawa ko, inorderan ko na lang sa Lazada. Yan, sa Lazada makakabili kayo. Di ba? Free promotion pa loko. Pwede kayo makabili doon. Medyo may kamahalan nga rin lang. Then, after 2 months again, nasira na naman ulit yung drone natin. Ang naging sira niya, battery. Hindi na mag-on. So, analyze lang naman yan. Troubleshooting lang naman yung gagawin natin. Binilihan ko ng motherboard. So, China pa nang galing yung motherboard. Ang alam ko, ang pagkakabili ko ng motherboard ng Mini 2 ay nasa 7,000 peso. Ganun kamahal guys. So, binili ko siya. Ang laki ng gastos ko bago ko nagawa. Yan. Then, ito na nga. Nagkakaroon siyang ng problema. Nagiging ball stock siya. Pero nagawa naman natin ng paraan. Okay na siya ngayon. Nagagamit na natin. Hindi na nagkaroon ng problema. Ang naging problema niya na naman guys na na-encounter natin, alam niyo ba kung ano? Sa ka-update natin palagi ng firmware, mali pala yun. Huwag tayong update palagi ng firmware. Kasi pag nag-update tayo, hindi nagiging compatible doon sa ating unit. Kaya ang nangyayari, nagre-return to home siya. Yun ang nangyayari sa kanya. Kaya bakit nagtataka ka? Bakit pag pinalipad mo lang siya ng 100 meters malayo sa'yo, hindi mo na makontrol yung unit. Magre-return to home na siya. Paano kung hindi mo nakalibrate yung unit? Paano kung pinalipad mo lang kaagad siya. So, syempre, kung saan mo siya kinalibrate nung unang mong ginamit, yung pinakahuli mong ginamit, doon yun babalik yung unit. Pero, paano kung malayo siya? Di ibig sabihin nun, hindi na yung makakabalik doon hanggang sa maubusan na siya ng battery. Ayan. So, mga tips ko yan, guys. Yan yung mga na-experience ko. Kaya, ang advice ko rin sa inyo, guys, kapag magpapalipad kayo ng drone, always talaga, i-calibrate ninyo yung unit para sa home point ng inyong system. Ayan, importante talaga yan guys. I-calibrate niyo yung unit, makikita niyo doon sa settings ng inyong controller. Ayun, yun lang. Para safe. Siyempre, alam niyo naman, yung mga drone natin, hindi yan basta-basta laruan lang. Dahil may pressure rin yan. Kaya, nasa sa atin ding mga pilot kung paano natin siya i-operate. Ayun, so okay na siya. Kung mapapansin ninyo, gumagalaw na ng maayos yung ating gimbal. Ayan, susunod din siya guys. Atin mo. Kapag itataas mo yung unit, bababa din yung ano. Yan. Kung saan yung nakikita niya na tao, doon siya adjust. Ayun, yun lang yung aking ma-share sa inyo. Dahil malaking bagay itong mga ganitong tips, lalong-lalo na sa mga beginner, lalong-lalo na sa mga nagtatry pa lang na magkaroon ng drone. Okay? So, fly safe tayo guys. Thank you very much sa pakikinig at panonood ng aking mga simple tips sa ating DJI Drone Mini 2. Thank you very much.